Good day everyone, we're here again at my channel, Jared Dalusong here. Grabe, today, long time no see mga kaibigan. We've been doing so well, resting for about 4 months now. 3 to 4 months na yata, yeah. Since my last accident, and for the meantime, since I'll be preparing myself to go back in the events, magko-content muna tayo para masaya tayong lahat. Anyway, kamusta ba kayo? I've been missing out a lot of people dito in the internet because syempre, pagka ikaw ay nagpapahinga, gusto mo, hiatus ka rin in the internet. So, I took a rest for a long time and then, eto, I just got back, guys. Kaya kita nyo si Emil Francisco. Ay, shoutout Emil Francisco. Bumalik na rin si Emil Francisco. Oh my God, is this the time? Comeback na ba to? Epic comeback. No, bumabalik na si Emil Francisco. Nakakamiss. Wow! Nakakamiss si Emil Francisco. Anyway, so, my topic today is about difference between performing in intimate weddings versus large crowd weddings as a solo violinist. Ayan guys, i-share ko lang to kasi there's a big difference between this. Malaki talaga difference niya. Akala kasi no iba, there's no difference in performing. Akala nyo tugtog lang. Pero magkaiba to. Siyempre, in my past 12 years experience here in weddings, an event musician, paano natin pala masasabi if the wedding is intimate wedding? So usually, kapag yung bisita mo o yung bisita doon is around 20 to 50 lang. 20 to 50 audience. Pag nakita mo 20-50, bilang nga. Yung iba nga, kung inaabot na isang table, 2 table lang. Yun, kasal na yun ha. Tapos 2 table lang sila. O 3 tables. Yung pinakamatindi yung pandemic, yun talaga. Dun danas na danas yung intimate wedding. As in, ilan lang talaga sila. Tapos hinaharana. Ganun. Na-experience ko rin yun. So, yung large crowd naman, sometimes, hindi ko masabing yung 100 is already large. Parang small pa rin. Pero yung 100 plus, like 150 to 200, yan. Basta 150 to 200, medyo large crowd na yan. 200, minsan 300 pa. Pag, usually, nagti-300 sa kasal, mga Chinese wedding or mga Batanggenyos. Ang titindi niyan, magpakasal. As in, sobrang dami talaga. Yung incomparable sa dami yung magbisita yung mga yan. So, yun. Anyway, so number 1 difference between in the intimate and the large crowd wedding. So intimate, kapag ako yung nagpa-perform sa intimate, usually you are the focus on a certain program. For example, sa intimate, since konti lang yung tao, parang tropa-tropa pips kayo din kasi konti lang kayo eh. Ayun tingin sa'yo, parang ikaw yung pinaka, sino ba to? Ganun. Nakafocus sa'yo yung tao dahil, parang bilang lang kayo sa daliri at tsaka mas madami yung mas matindi yung attention na binibigay nila sa'yo. Dahil nga, kayo ay intimate lang. So, kitang-kita ka agad sa program. Kitang-kita ka ng tao. Mapapansin ka, bawat kilos mo. O sino ba itong bisita na to? Parang ganun yung tingin sa'yo nun eh. So, sa large naman, usually, background music ka lang dun. Ayan, kadalasan sa reception or minsan sa ceremony, hindi ka dapat bida-bida dun. Actually, ganun din naman sa intimate, hindi ka rin dapat sobrang bida-bida dun. Kaya lang, medyo nagiging bida ka kasi yung center o yung focus nasa iyo dahil kakonti lang yung crowd eh, sa'yo nakatingin lahat. So, para sa akin mas matindi yung pressure ng intimate kaysa sa large crowd. So, yun lang. Depende rin na sa couple kasi meron kadalasan sa couple talaga. With large crowd, parang gagawin ko lang background music dyan eh. Pero kapag intimate wedding talaga, yan medyo superstar yung dating mo dyan. So, number 2, repertoire are highly concentrated on couple's taste. No, kapag intimate wedding, pwede mo talagang tugtugin usually yung mga gusto ng couple. So, kadalasan yung kasi mga na-invite ng couple sa kasal, alam din yung mga tinutugtog ko. May experiences ko noon, like mga K-drama, tas nagulat ako yung mga bisita, mga lola, tita, mga ganyan. Nanonood din ng K-drama kasi nga iisa sila na circle. Ganon din yung mga friends, ilang friends nun. Alam nila, familiar sila doon sa tugtog. And then some of them, lalo na yung mga animes, tinututukan pa ako ng camera ng mga bisita. Sas ako nahihiya kasi alapit na. Unti lang kami, tapos nakatutok pa yung camera. Medyo yung pressure, nakaka-pressure eh. Nakaka-pressure kasi pag tinututukan ka na ng camera eh. Ganon din yung line-up. Yung line-up, pwede mo talagang tugtugin yung kung ano yung gusto ng couple. Doon naman sa, pinagkaiba niya sa large crowd. Repertoire should not only vary for the couple, but also around the audiences. So, ang masasabi ko doon, kasi since malaki yung crowd, hindi pwede na
Halimbawa, yung couple, addict sa anime, yung mga natutugtungan ko, mahilig talaga sa anime lahat. Hindi pwedeng lahat anime kasi may mga bisita doon na hindi naiintindihan kung ano yung tinutugtog ko. Hindi alam yung anime. So, usually, yung pinapayo ko sa couple kapag ganun yung crowd, kasi lagi ko rin tinatanong gano'n kalaki yung crowd, tinatanong ko and iniintindi namin kung ano yung gagawin namin lineup. Kasi tinatanong ko, marami bang matatanda dyan? Marami bang Gen Z? Marami bang ganyan? Kasi kung ganyan, ang pwede ko tugtugin is based on their age. Diba? Maraming Gen Z. So kadalasan, yung Gen Z lineup, yung naririnig nyo sa TikTok, yun ang sinasuggest ko sa couple na hindi lahat anime. Sige, lagyan natin ng anime pero hindi lahat. Hindi pwedeng lahat dahil hindi makaka-relate yung mga ibang audiences. Halimbawa naman, matatanda yung nanonood, lalo na large crowd. Siyempre, ang gusto niyan, yung mga oldies, mga classics like Can't Help Falling in Love, mga ganyan-ganyan, mga chill-chill. So, I always suggest those things, lalo na kapag large crowd. Kapag naman, intimate, sige, banatan na natin lahat ng gusto nyo. Yung lagi sinasabi ko sa couple. Number 3, ayan nga, yung kakasabi ko lang kanina, high presence. Mas malaking presensya mo dahil nga, nasa iyo yung focus dahil nga, kukunti lang yung bisita. Kasi later on, pag napagod din sila mag-usap-usap, titingin na sa yan. Tapos, naalala ko, parang pag-uusapan ka na. Parang, ito mo yung violinist, ganun, violinist, ganyan. Experience ko yan eh. Tapos, doon naman sa pinagkaiba ng large crowd, less presence. Alam mo, parang kasi background music dyan, kapag large crowd yung tinutugtugan mo kadalasan, nando ka lang sa tabi. Tapos, tugtog ka lang habang nagdi-dinner sila, dinner set or cocktail set. Sige, tugtog ka lang ng tugtog dyan. Mas gusto nila yung company ng isa't isa kaysa makinig or kaya gagawin nila sa'yo parang background music ka lang. And then sometimes they request na lesser yung volume, hihinaan, ganun. Sa intimate naman, kapag intimate wedding, grabe. Sige, magwala ka, lupitan mo yung tugtog, parang ganun. Or sometimes naman, gusto din nila na soft, pero dapat more likely sabihin na nating mas flexible yung pagkakatugtog mo. Okay, dun sa taste. So, ayan. Kaya number 4, sa intimate wedding, sometimes, kailangan mo ng flashier pieces. Alam ba, natugtog ako ng anime, so, nilalagay ko minsan yung Demon Slayer o Ghost Fighter dun. Paglagay ko dun, kasi syempre, yung arrangement dun sa akin, para medyo more likely aggressive yung dating. So, parang, dun kasi yung forte ko rin talaga yung mga aggressive na arrangement. Yung mga mabibilis, fast, and aggressive pieces, yan yung mga tinutugtug ko kadalasan kapag intimate kasi gusto nila yun. Based on my experience, hindi ko alam sa iba. Pero yun in my bookings and experiences, pag mas intimate, sometimes mas gusto nila yung mga flashier na pieces kasi parang mas nakatitig sila sa'yo, yung ganda ang lupit ng ginagawa mo, parang ganun eh. So dito naman sa large crowd, kapag large crowd naman, relaxing pieces naman. Mas madaming relaxing pieces. Hindi katulad sa intimate. Mas gusto nila nga kasi yung nagkukwentuhan sila around. And yeah, they want their company. So I have to respect their time with each other kaysa mag-perform ako ng kumbaga in turn pasikat, yung maingay. Hindi ako tutugtog na gano'n, yung mga chill lang. Kasi yun ang gusto ng mga bisita. So anyway, naman siya eh. It varies eh. Sometimes couple wants it na parang showmanship yung dating, pero parang bibihira ko pa na experience ko. Talaga ang gusto madalas kapag a large crowd sa experience ko, medyo relaxing pieces. Ayan. So, all in all naman, it varies naman talaga. It depends on the couple if they want that kind of music, if they want that kind of approach sa wedding nila. Nakadepende naman sa couple. Ito naman sinasabi kong ito ay experiences ko for the past 12 years on my performing as a solo violinist. Ayan yung mga na-experience ko sa mga solo. So anyway, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo para before ako magbalik talaga, hindi meron ako na-i-share, di ba? So anyway guys, yun lang. I'll be posting a lot this coming May ng mga content so you can guys watch and I can redeem myself on the Facebook. Yun lang. As a content creator for now. And this coming June and onwards, babalik na rin ako sa weddings. And slowly but surely, alam mo, dahan-dahan lang, hindi ko sasagarin kasi hindi pa, alam mo yun, hindi 100% talaga yung nangyari, yung medyo malala talaga yung nangyari sa pa ako eh. Though it's recovering, pero hindi ko siya pwedeng biglayin. So yun lang guys, thank you so much for watching
And see you on my next video. Bye!